Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang hapong pong muli sa ating lahat. Tayo na naman po ay nakaharap at magkakasama na naman tayo. Nakaharap tayo sa ating mga gadget at magkakasama po tayo ang mag-aaral muli ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Sa mga nangunguna po na nakakasama na po natin sa hapong ito, magkakapatid na Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Evangeline Milarpis, at kay Sister Nita Panganiban, at ganoon din po kay Renato Nicolas. Purihin po ang Panginoon. Nakarating yata, kauwi yata si Renato. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sa buhay po natin, bagamat ang sabi nga ng Bible na lahat ng sumampalataya sa Kanya ay ligtas at may kaligtasan, tayo po sa buhay po natin, bagamat hindi pa nangyayari yung kaligtasan dahil hindi pa po pumaparito ang Panginoon, bumabalik, tayo ay nakasiguro ng kaligtasan, ngunit andun pa rin yung mga pagsubok, karamdaman, problema, mga kaaway, lahat ng mga kabigatan sa buhay, kasama pa rin natin. Bagamat tayo, sabi nga ng Bible, na tayo mga sumampalataya sa Kanya, ay may buhay na walang hanggan. Pero sa buhay po natin dito sa lupa, naroon pa rin, nararanasan pa rin natin ang lahat ng mga problema at kabigatan sa buhay. Ngunit, pero, meron tayong kahangahangang Diyos na ating sinasampalatayan. Amen? Dahil nasabi ko po ang meron tayong kahangahangang Diyos na ating sinasamba at kinikilala. Ang ating pong paksa ay yung our awesome God. Awesome God. Ating kahangahangang Diyos sa Tagalog. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Kasama na rin po natin sila Ate Nancy Enriquez, Eva Pagaduan Aris. Purihin po ang Panginoon. Muli tayo po ay bumasa ng ating teksto sa awit 68. Lumang tipan po ito sa may mga Bible na sa tabi po nila. Lumang tipan, aklat ng awit, chapter 68, verse 32 to 35. Purihin po ang Panginoon. Doon po sa wala, sumunod po sa aking pagbasa. Sabi po sa 32, umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian, awitin ang pagpupuri, si Yahweh ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan, mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Amen. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan, siya'y hari ng Israel, magahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan, kahanga-hanga ang Diyos sa sanctuary niyang banal. Amen. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Ang Diyos ay papurihan. Purihin po ang Panginoon. Pagpala na po ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nga po, Panginoon, na kami ay nagpupuri, sumasamba, dumadakila, niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Sa hapong pong ito, hayaan niyo po kami na kami ay makapagpasalamat sapagkat tunay nga po, Panginoon, na sa araw na ito o sa oras na ito ay muli mong ipinagkaloob sa amin ang kalakasan at ganoon din po yung aming presensya, ang aming availability para po, Panginoon, sa gawain ito ng aming Bible study online ay makapanood, makapakinig, makipag-aral ng sa iyong salita. Nawa, Panginoon, ang iyong salita na aming natunghayan ay ikaw ang aming maparangalan. Tunay nga po, Panginoon, na sinasabi po ng aming nabasa
Ikaw ang aming kahangahangang Diyos. Sa hapong po ito muli, Panginoon, ay nilalapit ko sa iyo ang lahat po ng naaabot, manonood later ng aming gawain. Gayon din po ang Milarpis family sa pangunguna po ni Nanay Belia Pangilinan Milarpis at ang kanyang mga anak, mga apo, mga manugang at mga kaanak. Dalangin namin, O Diyos, na samahan niyo po kami ng iyong Santo Espiritu upang ganap namin at maihayag namin ang iyong kalwalatian sa aming mapag-aaralan sa hapong ito. Nawa, Panginoon, ikaw ay aming madakila sa hapong ito. At muli, ibinabalik namin ang papuring, pagsamba, pagluwalhati, karangalan ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ang sabi ko nga po, tayo ay sa kabila ng tayo ay dumaranas ng mga problema, kabigatan, ay malakas. Meron tayong naiibsan yung ating mga damdamin pag naalala natin na meron tayong kahangahangang Diyos na ating kinikilala. Amen? Pag dumarating po tayo sa mga punto na kagipitan, problema, lagi pong sumasagi sa atin o lagi nating isipin na merong tayong kahangahangang Diyos. Amen? Para po tayo ay mawala po yung mga kabigatan na ito sa natin dinadala. Pag naalala natin na meron tayong kahangahangang Diyos. Meron po akong sinare, bagamat ito ay memory, na-share ko po ito last year yata o 3 years ago, nasabi doon sa praise na yon, gaano man kalaki ang problema, meron tayong mas malaking Diyos sa ating panig. Amen? Kung gaano man daw, kalaki man kalaki ang problema, ay meron naman tayong mas malaking Diyos sa problema. Amen? Mas malaki ang Diyos natin sa problema. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ang pagiging ama ng Diyos para sa mananampalataya ay binibigyang diin kapwa sa matandang tipan o sa lumang tipan at sa bagong tipan. Ang Diyos ay malugod at nalulugod na ingatan ang mga mahina, may karamdaman, na pinsala, nalinlang at mga namamanglaw sa kalipunan ng kanyang bayan. Kung madarama ang mga nabanggit at isip mo'y ikaw ay nag-iisa na sa mundong ito, dapat tayong lumapit sa Diyos at malagay tayo sa kanyang natatanging pangangalaga at pag-iingat. Sapagkat mayroong tayong kahangahangang Diyos, siya ang ating Diyos ng awa, pagpapala, pag-asa, kalakasan, at kagalingan. Amen? Hallelujah! Tayo po ay meron na naman po akong nabuong acronym dahil sa sinabi po natin meron tayong Awesome God. A-W-E-S-O-M-E, Awesome God. Awesome o Awesome God. Amen? Purihin po, Awesome. Awesome God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon, sabi po sa letter A. Umpisahan po natin sa letter A. Amen? Ano po yung nailagay kong sa salita o words sa letter A ay adore. Adore is worship, honor, or idolize, or revere. Amen. Purihin po ang Panginoon. Saan po natin nabasa yon? Sa verse 32, sa second paragraph ng verse 32. Ang sabi po, awitin ang pagpupurit, si Yahweh ay papurihan. Yung sabi nga po doon, i-adore, awitin at papurihan. We worship God. Amen. Umawit tayo. Alam niyo po yung mga
patugtog nating mga awitin patungkol sa Panginoon, iyan po ay isang term ng pagpupuri sa Panginoon. Kaya pag meron po tayong inaawit tungkol sa mga awitin patungkol sa Panginoon, pag sinasabayan po natin yan, we doon pa lamang sa pagsabay po natin ay pinupuri na natin. Kasi po, yung pag-aawit ay isang term o isang paraan ng pagpupuri sa Panginoon. Kaya nga po doon, sabi po doon, awitin ang pagpupuri, si Yahweh ay papurihan. Amen? Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa awit 33, verse 1 to 2, lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Amen? Sabayan ng indak. Sabi po, kasi po yung pag-aawit ay isang klase ng pagpupuri sa Panginoon. Awit 34 verse 1 to 2, si Yahweh ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Amen? Purihin po ang Panginoon. Doon po sa awit 48, verse 1 to 3. Purihin po ang Panginoon. Sabi po, dakila si Yahweh dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sayon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugot. Amen. Bundok sa hilagay, nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinuko. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Amen. Bakit po tayo napupunta rito sa, pansinin niyo po, napupunta po tayo rito sa mga aral ng awit na pagkakilala sa Diyos. Amen. Yung pong pagkikilala natin sa Diyos, yung ating pupurihin ng Diyos, ito ay way of knowing na meron tayong Diyos sa ating tabi kahit anong oras. Amen? Kaya po napaka-importante, lagi ko po itong ina-emphasize o ina-advocate sa inyo, ipinakikilala ng buo ang ating Panginoon, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kahangahangang ganawa, ang kanyang kaluwalhatian, aking pong inihahayag, para doon po sa lahat po. Kaya napaka-importante po ito, akala nyo basta lang na pagpupuri sa Panginoon. Hindi po. Ang kahalagahan nito. Kasi po, makikilala natin na meron tayong ang kahangahangang Diyos. Amen? Doon pa lamang ay makakapagpaalala sa atin. Kung tayo man ay nakakalimot sa pananalangin, tayo man ay hindi nakapagbabasa ng kanyang salita, pero nakapapakinig tayo sa oras na ito, nakakapakinig tayo ng dapat pagpupuri sa Diyos sa kahanga-hanga niyang ginawa. Ito po ay magpapaalala na meron tayong kahanga-hangang Diyos. Amen? Hallelujah. Ano po yung W? The second letter ng awesome. Ano po? Ang W ay wonderful. Amen. Ano po ang synonyms ng wonderful? Amazing. Hindi po si Betong yun, amazing. Si Betong sumaya ng Channel 7. Lagi niya pong sinasabi. Amazing, astonishing, marvelous, extraordinary. Amen? Nasaan po yun? Sa 34, verse 34, pangalawang talata ng verse 34.
Amen. Hallelujah. Sabi po sa ang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Ibig po, yung salitang, yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Amen? It is amazing. Yung taglay niyang lakas, yung taglay niyang kapangyarihan. Amazing. Amen? Walang makatatalo. Walang makatatalos. Walang makatatarok ng kanyang kapangyarihan. Amen? Doon po natin binibigyan ng emphasis yung kanyang wonderful works na ginawa sa atin. Amen? We are made perfect according to His nature. Amen? According to His, sabi po, kahalintulad natin. Tayo ay nilikha niyang kawangis. Amen. Hindi ko po makikita yung wangis. Kaya tinagalog ko po. Kahalintulad, kawangis. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sabi po doon, ang taglang iyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kaya nga po tinawag nating wonderful. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa 1 Chronicle, chapter 16, basahin po natin ang umpisa po sa 28 to 31. Ito, kung gaano po marvelous o wonderful, astonishing ang si Yahweh na ating Panginoon. Amen. Sa 28, si Yahweh ay papurihan ng lahat ng bansa, dapat siyang kilalanin na marangal at dakila. Ang lahat ay kumilalang, dakila ang kanyang ngalan. Lumapit ang bawat isa na may haing iaalay. Sambahin ang Panginoon sa diwa ng kabanalan. Sa harap niya ay gumalang ang lahat ng mga bansa. Ang sandigan ng daigdig ay matibay niyang ginawa. Tingnan niyo po. Wala pong makakapantay. Tingnan niyo po. Ang sandigan ng daigdig ay matibay niyang ginawa. Magalak ang kalangitan, ang daigdig ay matuwa. Si Yahweh ang maghahari, ganito ang ibalita. Ganon din sa mga karagatan, magpupuri at ang lahat ng naroon, ang lahat sa kabukiray, magpuri sa Panginoon. Umawit sa kagubatan ang lahat ng punong kahoy. Si Yahweh ay papurihan sa pagdating at paghatol. Amen. He is justice. Amen. Purihin po ang Panginoon. He is righteous. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Nakita niyo po yung kanyang wonderful. Tingnan niyo po, pati ang mga nature ay nagpupuri sa Diyos. Amen. Karagatan, kagubatan, kalangitan. Amen. Hallelujah. Wonderful. Purihin po ang Panginoon. Wonderful works. Ang letter E, na po, A-W-E, yung O, na po, exultation. Exultation, nilagyan ko po yung letter E ng exultation. Ano po ang ibig sabihin? Delight, jubilation, triumph. Amen. Nasaan po yun? Sa 34, unang letra po o unang pangungusap ng 34. Ano po sabi po sa unang paragraph ng 34? Sabi niya po, exultation, sabi po natin, ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Tingyo, exaltation, ma-delight, jubilation, magkaroon po tayo ng pagtatagumpay. Sabi nga po doon sabi po, ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Hindi lamang po sa Israel siya naghahari. Hanggang sa dulo po ng daigdig, siya po ang hari. Amen? Hanggang sa kasalukuyan, kasi po sinasabi ng Bible,
Siya ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Kaya nga po, siya ay walang hanggang Diyos. Amen? Dahil, kaya nga po doon, sabi, i-exhort natin, magkaroon po tayo ng kasiyahan, delight, katuwaan, jubilation, katuwaan, at pananagumpay. Yun po ang sabi. Babalik po tayo sa unang Kronika, chapter 16. Ang babasahin naman po natin ay ang verse 23 hanggang 27. Kasi po, kanina inumpisa natin sa 28 hanggang 31, 33. Ngunit ngayon naman, ang babasahin natin, verse 23 hanggang 27. Ano po yung sabi po doon? Awitan ang Panginoon ng lahat sa daigdigan, ang kanyang pagliligtas. Ipahayag araw-araw. You see? I-exalt natin. Ipahayag. Ma-delight tayo. Ma-delighted tayo. Amen? Purihin po ang Panginoon. Sa lahat ng bansa, sabihin siya ay dakila. I-exalt natin. Sabihin sa mga tao, makapangyarihan niyang gawa. Amen? Ma-amaze tayo doon. Si Yahweh ay dakila nga at marapat na purihin. Siya ay higit sa mga Diyos ng lupain. Ang alinmang Diyos-Diyosan sa lupa ay walang saysay, liban sa Diyos na lumikha niyong buong kalangitan. Verse 27, marapat na dakilain, siyang marapat parangalan, saan man siya narorooy, may lakas at kagalangan. Yun po, saan man daw po tayo naroroon, ay mayroong tayong lakas at kagalakan na dakilain at parangalan ang ating kahangahangang Diyos. Amen? Purihin po ang Panginoon. Pupunta po tayo sa fourth letter, yung letter S, dahil ang binubuo po natin ay awesome God, kahangahangang Diyos. Amen? Ang letter S, nilagyan ko po ito ng show, ipakita, display, make known, proclaim, or parade, iparada. Kaya nga issue-show. Amen? Sabi po sa 33, second paragraph ng 33, ang sabi po doon, mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Amen? Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Amen? Yun po ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Nakikita niya po, yung mula rooy maririnig ang kanyang boses. Kasi nga po, siya ay ipinapakita niya sa atin yung kanyang kalwalhatian. Yung kanyang tinig ay isang ng kahanga-hanga pakinggan sa mga mananampalataya. Kaya nga po doon, maririnig malakas niyang sigaw. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa 19, awit 19, ang sabi po, awit 19 verse 1 to 4. Purihin po ang Panginoon. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat. Sabi nga po sa inyo, show, patuloy na nagpapakita, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Walang tinig o salitang ginagamit kong sa bagay at wala rin narinig na kahit na anong ingay. Amen? Verse 4, gayon pa man sa daigdig ay laganap yaong tinig. Kaya nga po sabi po doon, mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Amen? Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Amen?
Ang ibig sabihin po nito, kaya po ang sigaw ng Diyos, napakalakas, i-duplicate na po sa Bible. Andito na po. Kaya nga po yung pag nagbabasa tayo ng Bible, parang napakalakas ng power. Napakalakas at madaling intindihin ang kanyang salita. Kasi nga po, yung kanyang kalakasan ng tinig ay napunta at ipinasulat na sa tao. At ito na nga po, yung kanyang tinig ay hindi na natin maririnig, kundi babasahin na lamang. Amen? At habang binabasa natin ang kanyang mga salita, siya naman ay ating naririnig. Ganun lang po yun eh. Pinaikot pa yan po. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sabi din po sa awit 50 verse 1 to 2, ang dakilang Panginoon, si Yahweh na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Can you see? Lahat ay tinatawag dahil sa kanyang tinig. Magmula sa dakong sayon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasda. Kaya nga po sabi ko, show. Pinapakita niya sa atin. Hindi po ba napakadakila? Sa umaga po, dahil sabi ko nga po nagja-jogging ako. Ang sarap po yung makikita mo yung sunrise. Napakaganda. Kasi po, lumulusong po ako o lumalabas po ako 4:45, 10:05, minsan 5:05, kaya eksaktong 5. Sumisikat po ang araw ngayon ng mga 5:30. Makikita niyo po, ang ganda. Ang ganda. Hanggang sa pag mga alas 6, medyo -5 para alas 6, nakalataw na ang araw. Umaahon na po ako sa dyan. Pero yun po yung umaakit yung araw. Napakaganda. Napakaganda. Talagang ang Diyos ay yung kanyang kahangahangang gawa. Ang sarap magpuri sa Panginoon pag naabutan mo yung sunrise. Doon ko po dinadaos yung morning devotion ko, yung ating nasa listahan po ng ating prayer, mga pinapanalangin sa Bible study. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, kabisado ko na po yung mga pangalan na laro. Dinadala ko po lagi sa Panginoon. Ang ganda po, sabayan, yung sumisikat ang araw, sabayan mo ng pananalangin. Amen. Purihin po ang Panginoon. And the next letter O, ang in-exhort na lang natin, yung Psalm, O Psalm, tapos na tayo sa S, ito na po tayo sa O. Ano po yung nilagay ko sa O? Ay offer. Offer or present, tender, furnish, attempt. Sabi po, siya po sa 35 verse sa ating pong teksto, verse 35, second letter. Siya po, siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay. Amen? He offer, nagbibigay. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa awit 40. Hallelujah. Wala akong tanda. Awit 40 verse 28. Nalilinga tayo. Maligaw. Wala po. Purihin po ang Panginoon. Nagmali ako ng lista rito. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Babalikan na lang po natin ito. Yung sa offer.
Dadako po tayo sa second sa susunod pong letter ay letter M. Ang nilagyan ko po ito ng magnificent. Ang synonym po ng magnificent ay elegant, majestic, marvelous, or superb. Nasaan po ito? Sa 35, yung unang paragraph po ng verse 35. Kahanga-hanga ang Diyos sa sanctuary niyang banal. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Yun po, yung sinasabi po sa awit 35 verse, unang letre. Kaya nga po nilagyan ko po ng magnificent, yung kahanga-hanga ang Diyos sa sanctuary niyang banal. Sabi po sa awit 47, verse 1 to 2, magdiwang ang lahat ng mga bansa magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Biglang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Amen. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay namamahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Amen? Yun po ang sinasabi po sa awit 47. Ito po ay supporting verse. Doon po sa sinasabi po na kahanga-hanga ang Diyos sa sanctuary niyang banal. Ganun din po sa awit 99. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Awit 99 verse 1 to 3. Ang sabi po, si Yahweh ay naghahari, mga tao'y nanginginig, sa trono niya'y nakaupo, sa nakirubin ang kalapit. Samantalang nasa trono, nanginginig ang daigdig. Dakila ang Panginoon, sa Zion siya ay dakila. Pansinin niyo po, laging kasama yung Zion, kasi po yung banal na lugar na sinasabi po sa Israel na tinatawag po nilang Zion, isa pong banal na lugar na tawag doon, lulugaran ng Panginoon nung siya ay narito sa lupa. Purihin po ang Panginoon. Dakila ang Panginoon, sa Zion siya ay dakila. Si Yahweh ay naghahari sa lahat ng mga bansa. Purihin po ang Panginoon. Bawat isa'y magpupuri sa dakila niyang pangalan. Banal siya't pupurihin ang pangalan niyang banal. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa purihin po. Babalikan po natin yung offer, yung present. Hindi po pala awit yon. Ito po ay Isaiah chapter 40 verse 28 to 31. Sabi, nagkamali po tayo ng lista. Kundi, kasi po, pag nag-aaral ako, nagpapalit-palitan yung huwag na tayo magdadahilan. Talagang mali. Nagkamali lang po. Purihin po ang Panginoon. Sabi po, sa offer, present, Isaiah 40 verse 20 to 31. Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos, na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makatataro. Ang mga mahina't nagpapagal ay pinalalakas. Tingnan po, he offer, pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nalulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay nagpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi napapagod. Yun po, yung offer. Ano po ang sabi po doon sa 35b? Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay. Amen? Siya yung ating
kalakasan, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng pagpapala. Lahat ay nanggaling sa Kanya. Lahat ng kailangan natin. Amen? Purihin po ang Panginoon. And the last letter, letter E, kasi po ang ating in-exhort ay awesome, and the last letter ng awesome ay letter E. Ang tinawag ko po itong endowment. Endowment, ang ibig sabihin po nito ay grant, present, gift, or bounty. Ang sabi po sa verse 35, second paragraph ng 35, sabi po, Siya ang Diyos na sa Israel, na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan lakas na kanilang kailangan. Ano ba yan? Kanina pa tayo nagpapambol ng atin. Merong nakakaalala. Kanina pa pong kumakain ako po ay nasamin. Hanggang ngayon sa pagtuturo ay nagpapambol. Purihin po ang Panginoon. Sana po ay maunawaan ninyo yung aking pagkakamali. Ano man po ang aking pagkakamali, pinatatawad ko na po kayo. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Endowment, yung grant, parang ito yung sa offer, yung present, yung gift or bounty. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa Gawa, chapter 1. Hallelujah. Talagang, pati yung marking nawala. Hallelujah. Gawa chapter 1, verse 6 to 8. Ang sabi po. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at mga alagad. Nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya. Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan. Sabi niya nga po, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya nga po, yung siya po ang nag-grant ng ating kapangyarihan. Siya po, ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Amen? Tayo ay merong kapangyarihan. Binibigyan tayo ng kalakasan ng Santo Espiritu. Awit 46 verse 1 at dito na po tayo magwawakas. Sabi po, Awit 46 verse 1, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Amen. Sabi po sa Awit 118 verse 14, dahilan kay Yahweh, ako'y pinalakas at ako'y tumatag, siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Amen? Kaya nga po, endowment, tayo ay ginrant niya. Siya ay nag-present sa atin. Siya ay nagregalo sa atin. Nag-gift ng isang mga regalo na tayo ay kanyang pinalakas at nang tayo ay tumatag at ang buhay natin ay kanyang iniligtas. Purihin po ang Panginoon. And the last supporting verse sa ating pong endowment ay 2 Chronicle chapter 32 verse 7 and 8. Magpakatapang kayo at lakasan ang inyong loob. Huwag kayong matatakot. Higit ang kapangyarihang inaasahan natin kaysa lakas nila. Amen. Yung sinasabi ko, higit ang inaasahan nating kahangahangang Diyos sa mga problema, kabigatan, at mga kalungkutan, karamdaman, lahat ng kabigatan sa buhay. Higit ang Diyos na ating inaasahan. Amen? Sila'y umaasa lamang sa kanilang sarili, saan mantalang nasa panig natin si Yahweh, ang Diyos na tutulong sa atin
at makikipagbaka para sa atin. Amen? Kaya po tayo, pag merong nakakaramdam po tayo ng karamdaman, pag tayo po ay nanalangin, na ang Diyos po ang nakikipagbaka sa karamdaman. Di ba? Sabi ko po naman sa inyo, ulitin ko po, napag-aralan na natin, dalawa po ang pinagkukunan ng karamdaman. Maaring ito ay kasalanan o maaring ito ay gawa ng dyablo. Sinusubok tayo. Kaya nga po, pag sinabi pong maaring ito gawa ng dyablo, kaya nga po doon, siya ang Diyos ang makikipagbaka para sa atin. Lalabanan niya ang si Satanas na may gawa ng karamdaman. Ano man ang problema ito? Di po ba nangyari yung kay Job? Dumating yung katakot-takot na problema, katakot-takot na kabigatan sa buhay ni Job. Hanggang pati ang kanyang mga anak ay namatay. Pero hindi po siya tumigil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kasi nga po, sabi niya, ang Diyos ay nasa panig ko. Siya ang makikipagbaka sa akin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Napakaganda po. Kaya lang nagka-pambol-pambol ang inyong lingkod. Bagamat tayo ay oras na, ako ay mag-overtime na lamang. Paintulutan nyo, nabasahin ko ng 1 minuto yung ating conclusion. Sa panahon ng takot at kaguluhan, dapat nating purihin ang Diyos para sa kanyang matuwid na mga utos. Ang mga pangako niya at bawat pangungusap na binibigkas niya sa buong banal na kasulatan ay hindi niya nililimot at kanyang isina sa katuparan. Habang inilalagak natin ang ating pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang salita, ang takot ay pinapalitan ng kalakasan at pag-asa, nagiging katulong at tagapagligtas natin siya sapagkat siya ay nasa panig natin. Siya ang kahangahangang Diyos natin na umiibig mula noon hanggang sa dulo ng daigdig. Siya ay dakila sa kabila ng ating kalagayang makasalanang nilikha, ay patuloy na naghahayag ng kanyang kabutihan at malasakit. Talagang ang ating Diyos ay kahanga-hanga at walang makapapantay ni makakatulad man. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Wala pa palang 1 minuto. Salamat po sa inyong pangunawa. Purihin po ang Panginoon. Dadako po tayo sa ating pananalangin. Tayo po ay dadakong muli sa ating prayer time. Hallelujah. Pagtiwalaan po natin ang Panginoon Amen. na siyang tutugon sa ating mga ilalapit sa Kanya. Amen. Meron tayong kahangahangan Diyos. Amen. Hallelujah. Alam kong May magagawa ang Diyos. Hallelujah. alam kong May magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po nating hihilingin ng healing at recoveries nila Francis Pulido, Remedio Santos na pareho pong dialysis patient. Gayon din po kagalingan para kay Merly de Belen Paulino at para po sa kagalingan at recovery din po ni Violeta Amoyo na merong early stage ng colon cancer at ang pag-provide ng Panginoon sa kanyang pangangailangang pinansyal para sa kanyang pagkikimo at sa radiation session
At magkaroon na rin siya ng schedule para sa kanyang surgery para maalis yung kanyang bukol. Gayun din po para kay Letty Lacandaso na may stage 3 colon cancer. Hallelujah. At recovery din po para kay Teresita Sangkate. At sa kahilingan din po ni Alex Torres at ni Eva Pagaduan Aris. Salvation para sa kanyang buong sambahayan, sa kanyang mga kapatid, mga magulang, at pagkakaroon din po ng hanap buhay ng kanyang anak na si Jefferson. Gayun din po para sa kagalingan ni Ate Aida Apostol para sa kanyang katatapos na operasyon sa kanyang bukol sa bituka, at ang provide din ng Panginoon yung kanyang pangangailangan sa kanyang pagkikimo. At para po kay John Patrick Castro, wisdom and strength, gayon din po proteksyon ng Panginoon sa kanyang physical at spiritual na buhay. Gayon din po kagalingan at maayos na kalusugan para po sa pamilya ni Marvin Castro. Gayon din po maayos na kalusugan din para kay Pastora Aileen Manumbas. At kagalingan sa karamdaman ni Jelay Pardillo. At para din po sa maayos na kalusugan at mag-normalize na po yung kanyang blood pressure para kay Rosela Vanessa Santos. At para po kay Roy Vincent Santos, ang pag-iingat ng Panginoon sa kanyang physical at spiritual na buhay, lalong-lalo na po sa kanyang kalalagayan sa kanyang pagtatrabaho. Doon din po hanap buhay para sa lahat ng nangangailangan ng trabaho at pagkakakitaan para sa pagtataguyod ng pamilya. At i-provide din ng Panginoon ang pangangailangan ng ating mga estudyante na nag-o-online schooling. Gayun din po sa ating mga kaanak, kaibigan, kakilala na mga OFW na sila ay patuloy na ingatan at i-bless ng Panginoon na nasa mga bansang Japan, Dubai, Norway, Hong Kong, Jeddah, Australia, USA, Canada, Malaysia, Middle East, Abu Dhabi at Italy. Gayun din po sa lahat ng naka-join sa atin sa mga sandaling ito para po sa mga concerns nila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Evangeline Milarpis, Rodel Gatchalian Palan, and family, Rosela Vanessa Santos, Amalia Milarpis Santos, at ni Lucy Milarpis, gayon din po kay Lenny Cruz, Christy Amoyo, Nita Panganiban, Renato Nicolas, Eva Pagaduan Aris, Nancy Enriquez, Pastor Don de la Cruz, Hilda Jimenez Pantig, Dalia de la Cruz, at ni Rosalie Nicolas Deron. Gayon din po sa lahat po ng tumutunghay at tutunghay pa sa ating BS Online. At sa mga tumutunghay po sa mga shares nila Evangeline Milarpis, Christy Amoyo, Lucy Milarpis, Lenny Cruz. Patuloy po natin itaas sa Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan, kagalingan, anuman ang ating mga dinadala sa buhay natin. Patuloy po tayong manampalataya na kikilos at mananangan sa pangako ng Panginoon na kailanman siya hindi tayo iiwanan. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Sama-sama po tayo manalangin para sa ating pong mga kapatid, sa mga sumusubaybay, mga kaibigan, kaanak na nangangailangan po ng prayer. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nga po, Panginoon, na kami ay humihingi ng tawad sa lahat po ng aming nagawa, nasambit, naisip na hindi ayon sa iyong kalooban. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay malinis ng iyong Santo Espiritu na makakaharap sa iyo upang ang lahat po ng aming itinadalangin at aming ilalapit ay magkaroon po ng katugunan, sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ang kasalanan, ang karumihan, ang namamagitan upang kami ay hindi makalapit sa iyo. Kaya nga po, Panginoon, sa oras pong ito, linisin mo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. At nawa, Panginoon, ay maging karapat-dapat, Panginoon, ang aming pagsamba, pananalangin, at lalong-lalo na sa aming mga kahilingan ng kagalingan para po kay Francis Pulido, Remedios Santos, at ganoon din po kay Violeta Amoyo,
Leti Lacandaso sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Maalis na po, Panginoon, ang mga cancer, mga sakit sa bato, Panginoon. Yung mga nagdadialysis ay matigil na. Ganun din po yung mga nagki-chemotherapy ay matigil na rin. Dalangin namin, Panginoon, nabigyan mo po sila ng pangalawang pagkakataon ng kanilang mga buhay. Kung paano si Haring Ezekias ay binigyan mo ng extension, pinagaling sa kanyang karamdaman at binigyan po sila ng extension ng kalakasan ng kanilang buhay. Ay dalangin ko po, Panginoon, sa aming mga nilalapit, may magkaroon po sila ng kagalingan. Ganun din po kay Ate Merly de Belen Paulino sa kanyang karamdaman sa binti. At ganun din po sa recovery po para kay Ate Aida Apostol na nasa San Jose City na nakaranas po sa kanyang operasyon. Dalangin ko, Diyos, na provide mo po ang mga pangangailangan niya sa kanyang pagkikimo at nawa, Panginoon, ay totally magkaroon na po siya ng recovery at tuloy nga po, Panginoon, nakagalingan na po ang kanya din pong hiling at alam po pa, Panginoon, na ito yung pagkakaloon. Salamat po, Panginoon, at patuloy din po namin nilalapit sa iyo ang mga request nila Alex Torres at Eva Pagaduan Aris ng salvation para sa kanilang mga buong sambahayan. Dalangin ko, O Diyos na Panginoon, nakatagpuin mo na nga po, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw ang isang makilala nila. Ikaw ang Diyos na kahanga-hangang makilala nila, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Ikaw nga po, Panginoon, na sa kapangyarihan mo, sila ay makalalapit sa iyo sa pamamagitan ng iyong pahintulot at sa pamamagitan ng iyong awa at pag-ibig sa bawat isa. Ganon din po, Panginoon, ang patuloy po namin nilalapit sa iyo, ang aming anak, ang aming apo na si John Patrick Castro na nasa Japan, ay patuloy din po namin nilalapit ang kanyang hanap buhay. Magkaroon nga po siya ng extension ng kanyang kontrata. Dalangin namin, O Diyos, na tatagal mo. Bigyan mo po siya ng katatagan sa kanyang disposisyon. Ganon din po, Panginoon, ang kanyang kalusugan. Malayo po siya sa masasamang espiritu. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang pagpapala mo sa kanyang kumpanya at ganon din po sa lahat po ng mga kasama niya at sa kanyang trabaho. Dalangin ko, O Diyos, na malayo din po siya sa COVID. Ganon din po sa kagalingan po para sa pamilya po ni Marvin Castro na sila po ay may mga ubo at sipon. Nawa, Panginoon, ito ay mawala na at sila nga po ay makapagtinda ng muli. Tunay nga po, Panginoon, na wala kaming magagawa. Kaya nga po sa lahat, kahit na maliit na karamdaman ay aming hihilingin ng kagalingan sapagkat tunay nga po, Panginoon, na kami walang magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Maliit man ito, ubo man ito o sipon, Panginoon, ay amin nang hinihiling sa iyo ang ng kagalingan para po sa kay Marvin, kay Makmak at kay Dali. Alisin mo na nga po, Panginoon, ang kanilang mga nararamdamang sipon, Panginoon. Ganon din po para po sa kalusugan po, kalakasan din po ng aking kasamang mga lingkod ng Panginoon kay Pastora Eileen. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo nga po siyang palakasin, lalong-lalo na, Panginoon, na siya ay nagpapagamit sa iyo bilang isang lingkod ng Panginoon sa lugar po ng Tombong. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo po, Panginoon, ang kanyang buhay. Bigyan mo po siya ng kalakasan at ganoon din po, pagpalain mo po ang kanyang gawain. Ganoon din po para kay Jelay Parvillo, kagalingan po sa kanyang karamdaman, yung kanyang vertigo, at yung kanyang hindi pagkuha ng kanyang dugo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw nga po, Panginoon, ang mag-provide kagalingan po para kay Jelay, i-provide mo po ang kanyang pangangailangan. Ganon din po, ma-stable na po ang BP po ni Rosella Vanessa Santos. Dalangin ko po, Panginoon, ang kanyang kalusugan ay mag-normalize yung kanyang BP. Dalangin ko, O Diyos, na ma-maintain niya po ang low blood pressure
At ganoon din po, Panginoon. Ang normal pala, hindi po low blood pressure. Ang normal na blood pressure para sa kanya. Kundi nga po, Panginoon, ay bigyan mo siya ng kalakasan at kalusugan, ay ingatan din po, Panginoon. Ganoon din po, hanap buhay po para sa lahat po ng mga walang hanap buhay sa angkan po ng Milarpis. At sa lahat po ng mga naabot ng gawain ito na wala pong hanap buhay, dalangin ko, O Diyos, na pagkalooban mo na po ang walang mga hanap buhay, trabaho, negosyo man ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, bigyan mo po sila ng kalakasan para po sa kanilang ikabubuhay. Ganon din po sa welfare po ni Roy Vincent Santos sa kanyang trabaho. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo siyang ingatan sa kanyang trabaho. Ilayo mo din po siya sa disgrasya, ilayo mo siya sa masasamang espiritu. Bigyan mo po siya ng malakas na pangangatawan, kalusugan at kalakasan upang sa kanyang pagtatrabaho ay ma-maintain niya at siya nga po, Panginoon, ay makatulong sa kanyang pamilya sa pagtataguyod ng kanilang pangangailangan. Ganon din po sa lahat po ng mga estudyante na nag-online schooling. Dalangin ko rin po, Panginoon, na i-provide mo ang kanilang mga pangangailangan. Dagdagan mo po ang kanilang mga katalinuhan at dunong upang sila nga po, Panginoon, sa kanilang pag-aaral online ay matugunan po nila ng lahat ng mga kanilang tinitig. Panginoon, salamat po at sa lahat po ng OFW o abroad naming mga kaibigan, kaanak na nasa Japan, kila John Patrick Castro, Juby Moyo and family, Jesus Corpus Castro and family, Glenda Yamaguchi and family, kay Marciana Pajardo na nasa Abu Dhabi, kay Lucy Milarpis at ang Sharma family na nasa Dubai. Ganon din po kay Glenda Pagaduan Gomez na nasa Hong Kong, sa magkapatid na Sarah at Lenny Cruz at ang kanilang pamilya, at Alfred Santos at ang kanyang pamilya na nasa USA. Ganon din po sa mga nasa Saudi, kay Eva Pagaduan Aris, Romel Nicolas, Lynn Maglaki, Bus Gonzales na nasa Saudi. Ganon din po kay Marvin Pangilinan na nasa Jeddah, Eser Rebolito na nasa Norway, Christy Amoyo and family na nasa Malaysia. Ganon din po, Panginoon, kila Jane Baniked and family, Ami Basco and family na nasa Australia, kay Rodolfo Valencia and family, Eddie Hilario and family na nasa Canada. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng aking mga pamangkin na nasa Italy, kila Irene Apostol Salaroli, Maribel Apostol Pulido, Heidi Apostol Barbieri, Danilo Apostol at ang kanyang pamilya. Ganon din po sa magkakapatid na Leia Siganlay Caporali, Denden at Lua Siganlay na nasa Italy. Dalangin ko, Diyos, sa lahat po ng aking nabanggit na mga kaanak, kaibigan na nasa abroad. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong gabay at patnubay po sa bawat isa, pagpapala, pag-iingat, kalakasan, kalusugan din po ay sa kanila. Pagpapala din po sa lahat po ng kanilang mga trabaho, hanap buhay o negosyo sa abroad. At dalangin ko, O Diyos, na sila ay iyong proteksyonan laban sa COVID. Ganun din po, Panginoon, sa lahat po ng aming nakasama sa hapong ito, O Diyos, na patuloy mo nga po, Panginoon, na sila ay iyong gabayan. Nabasa na po ni Sister Oring ang kanilang mga pangalan. Itataas ko lamang po, Panginoon, ang papel na ito na nakasulat ang kanilang mga pangalan na nakasama namin, kasulukuyan namin kasama na join sa aming gawain ng aming Bible study online. Patuloy mo nga po, Panginoon, na sila ay iyong ingatan, gabayan at patnubayan. Ganon din po ang kanilang mga kalusugan, kalakasan ay iyong pagpalain, kanilang mga hanap buhay, Panginoon, ay iyong pagsaganahin. Ganon din po, Panginoon, pagpapala din po sa kanilang mga mahal sa buhay at sa lahat po, mga anuman po, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, ay pagpalain mo din po, Panginoon, ang kanilang mga hanap buhay. Ganon din po sa lahat po ng mga nag-share ng ating gawain, na sila Evangeline Milarpis, Christy Amoyo, Lucy Milarpis, Lenny Cruz, Rosalie Nicolas Deron. Ay, patuloy ko po, Panginoon, itinataas nga po, Panginoon, sila sa iyo, itong mga nag-share na ito ng gawain. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang maparangalan sa kanilang ginagawang pag-share.
Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala at pag-iingat po sa bawat isa sa kanila. Ganon din po ng kanilang mga mahal sa buhay at mga hanap buhay, Panginoon, ay patuloy mo nga po silang gabayan. Ilayo mo po sila sa karamdaman, lalong-lalo na sa COVID-19. At ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng nanonood. Sa shares po nila, Evangeline, Christy, Lucy, Lenny at Rosalie, ay patuloy ko rin pong tinataas sila sa iyo, Panginoon. Pagpapala, pag-iingat din po at gabay at patnubay po ay sumakanila. Dalangin ko, O Diyos, na sila nga po ay iyong hipuin ang kanilang mga puso. Kilalanin kanila bilang isang kahangahangang Diyos at makapangyarihan, na wala nga pong makapapantay sa iyo at walang ibang Diyos kundi ikaw, O Diyos, ang aming Panginoon, na nagbibigay ng kalakasan, ng pag-asa, ng pagpapala, ng kagalingan, ng kaaliwan, ng pagtitiwala, Panginoon. Ganun din po kalakasang physical at kalakasang spiritual. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga naabot ng mga shares at nanood sa shares ng 5 to, Panginoon. Napatuloy mo nga po, Panginoon, na sila ay iyong pagpalain. Ganun din po sa lahat po ng aming Governor Daniel Fernando, sa aming Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado, at sa lahat po ng empleyado ng Accounting Office ng Kapitolyo, Panginoon, sa pangunguna po ni Mang Marites Prinal. Dalangin ko, Diyos, ang iyong gabay at patnubay din po, kalakasan, kalusugan, pagpapala po, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, pagpapala po sa kanilang mga hanap po, katalinuhan, sa paglilingkod sa aming bayan. Ganun din po, Panginoon, ang kanilang kalusugan ay malayo, Panginoon, sa karamdaman. Bagkus, Panginoon, magkaroon po sila ng kalakasang nagmumula sa iyo at pagpapala para po sa kanilang mga buhay at ganun din po sa kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa lahat po ng naabot ng aming gawain. Nanonood at nag-view later, itinataas ko nga po, Panginoon, sila sa iyo. Sa iyo po ang dalangin ko para sa lahat po, Panginoon, ang naabot ng gawain ito. Ang iyong pagpapala, pag-iingat at gabay at patnubay din po, Panginoon. At ganun din po pagpapala po sa lahat po ng kanilang mga trabaho, hanap buhay, negosyo. At patuloy nga po, Panginoon, na sila ay iyong proteksyonan laban sa COVID. Salamat po, Panginoon. Napakarami po ng aming inilalapit. Ngunit ito po, Panginoon, ay gatiting lamang sa kapangyarihan upang ito, Panginoon, na hindi masagot. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, na napakalaki mo sa lahat ng problema na aming kinakaharap. Ikaw ay mas malaki sa lahat ng aming problemang kinakaharap. Alam namin, Panginoon, ng lahat ng aming kabigatan, problema, karamdaman, ikaw, Panginoon, ang magkakaloob at magbibigay nito. At kaya nga po, Panginoon, right now, we proclaim victory. Tinatanggap na po namin ang lahat ng katugunan, kasagutan sa lahat po namin ang nilalapit namin sa iyo. Andoon po, Panginoon, ang 110% ng aming pagtitiwala na ikaw ang Diyos na gumikilos, hindi natutulog. Ikaw ang Diyos na hindi lumilimot sa iyong pangako. Tunay nga po, Panginoon, na meron kaming kahangahangang Diyos sa aming panig. Salamat po, Panginoon. Ang papuri, pagsamba, pagdakila, pagluhalhati ay sa iyo. Karangalan at karangalan magpakailanman. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Amen.